Wala na sa protective custody ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos umano itong voluntaryong umalis ng Senado nitong Huwebes na madaling araw. Samantala, galit at emosyonal naman si Senate President Alan Peter Cayetano nang maalala ang nangyari sa umanong pag-atake sa Senado. Ang detalye sa report ni Jeremy Piscano. The Senate is under attack. Was under attack. Hindi may tago ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang emosyon nang sagutin niya ang tanong kung may tuturing na attack ang nangyaring putukan sa Senado, lalo't nauna umanong nagpakawala ng warning shot ang Office of the Sergeant at Arms. All of you, your lives were in danger last night. So, I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God! We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Batay sa datos ng DILG, 27 putok ang nagmula sa security force ng Senado, kumpara sa 5 putok mula umano sa panig ng NBI. Magsasagawa ng isang independent joint investigation ng Senado at DILG kaugnay sa insidente. Ipinakita rin sa medyang lugar kung saan naganap ang insidente. Nabatid ng nasabing lugar ang nagsisilbing pagitan ng Senate Building at GSIS Building. Sarado kahapon ng GSIS Pasay City Building, kasunod na naganap na security incident. Wala na sa protective custody ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos umano itong voluntaryong umalis ng Senado nitong madaling araw ng Huwebes. Nananatili pa rin sa loob ng bansa si de la Rosa sa kabila ng kumakalat ng impormasyon na namataan umano ito sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, wala pang record sa kasalukuyan na sumakay ng eroplanong palabas ng Pilipinas si De La Rosa. Gayunman, hindi masagot ng BI kung nagkaroon ito ng domestic travel. Hinimok naman ni Senador Risa Ontiveros si De La Rosa na makipagtulungan sa mga otoridad upang maiwasan ang anumang karahasan sa loob man o labas ng Senado. Samantala, pinirmahan na ni Cayetano ang liham para kay House Speaker Faustino Boji D. III bilang pagkilala sa pagtanggap ng Senado sa Articles of Impeachment. Magkokombine ang Senado bilang impeachment court sa Lunes o May 18. Mababatid na naipadala ng Kamara ang Articles of Impeachment nitong Merkules ng gabi. Nauna nang binigyan diin ni Cayetano na agad o forthwith nilang aaksyonan ang Articles of Impeachment sa pamamagitan ng pagre-refer nito sa Senate Committee on Rules. I don't want to preempt the calendar, but if it's 15 days, so we will follow. Actually, what we're doing now, after the meeting, then seeing you, we're gonna make a draft calendar. So the calendar will not be based on anything that is discretionary. It will be based on objectivity. So kung nakalagay sa rules, ganitong number of days para sumagot, this number of days sumagot, then trial na kaagad. Posibleng isagawa ang mga pagdinig tuwing Lunes hanggang Merkules o Huwebes upang matutukan din ang mga committee hearing para sa iba pang mahalagang usapin at panukala. Jeremy Piscano, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.